At sa punto pong ito, kaugnay pa rin sa sitwasyon sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Nasa linya po na ating telepono, CAAP spokesperson Sir Eric Apolonio. Sir Eric, good morning. Dayan Kirar po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Yes, good morning po, Ms. Dayan. Morning, Sir Eric. Thank you for joining us today. All right, sir, as we speak, kamusta po ang sitwasyon natin sa mga paliparan? Nagsisimula na po bang tumagsa ang ating mga biyahero at gaano po kahandang CAAP para rito? Yes, tama-tama po yan at kahapon po ay nagsimula na yung tinatawag na exodus patungo sa probinsya dyan sa mga airport natin, especially dyan sa NAIA. At maayos naman po yung naging sitwasyon doon sa mga CAAP airports. Na-assistihan naman yung ating mga pasahero na nangangailangan ng tulong kung sakali man doon sa mga kanilang booking. Well, I understand naka-heightened alert na po ang CAAP sa ating po mga managed airport. Ano po bang expectations natin dito kapag naka-heightened alert po tayo ngayon, sir? Heightened alert po dahil lahat po ng ating mga empleyado doon sa airports ay wala mo ng leave kasi lahat ang days off at naglagay na po tayo ng help desk dyan sa mga airport. Nakasama natin yung PNP AFSI Group, Office of Transportation Security, Civil Aeronautic Board, mga airline representative at CAAP at medical team. Para po yung mga pasahero, doon na lang sila pupunta kung sakaling may mga issue doon sa kanilang mga flights. Alright, sir, wala naman po tayong na monitor na mga concerns po sa mga lumalapit sa mga itinalaga po nating help desk so far. Ano po ba yung mga nakakarating na mga namomonitor po natin sa mga paliparan, if there are? Sa ngayon po, wala pa naman kami na tatanggap. At meron po kami kasing tinatawag na support group na just in case na yung mga pasahero ma-stranded, nagpo-provide po ang CAAP ng mga refreshment or konting pagkain para at least habang naghihintay sila doon sa susunod na flights ay naibisan yung kanilang paghihintay. Siyempre po, ang concern po ng mga biyahero ngayong Semana Santa and every time they travel, yung mga delayed flights o baka po mga makakancel ang flights. Ano po ba ang, kumbaga sa coordination po natin with the airlines, ito po ba ay maiiwasan po ngayon pong babiyahe ang ating mga kababayan this Holy Week? Well, nakanto pa yung mga airline just in case na magkaroon ng difference kalang aircraft sa isang particular airport. Nagpapadala naman po agad sila ng mga recovery flights na tinatawag para hindi na inconveniente yung pasahero. No? Well, sir, regarding naman sa mga fees, I understand effective po today, April 1, yung mga reductions of fees like for instance, aeronautical fees, mga passenger service charges. Of course, the question of the travelers, with this reductions of fees, aasahan ba na bababa yung mga travel cost ng ating mga travelers or ito'y mag-offset lang with the rising cost ng fuel natin, sir? Well, doon po sa, kasi hindi natin maiwasan talaga itong nangyayari sa Middle East case. Starting ngayong araw na ito, tumaas na yung tinatawag na fuel surcharge, but saka po ng part po ng CAAP, meron po tayong reduction ng 50% doon sa mga passenger terminal fees at saka yung tinatawag na landing and take-off fee para sa mga airlines na at least makabawas yan doon sa cost ng ticket na i-charge nila sa mga pasahero. Well, ano na lang po yung ating mga paalala sa ating po mga babiyahe ngayong Holy Week, sir, para mas maging komportable at iwas sa berya ang kanila pong pagbiyahe ngayong Holy Week, sir? Una sa mga pasahero, maagang dumating at least 3 hours before at check nila yung flight status nila. Katlo, yung mga bawal na bagay, huwag na nilang dalhin at magkakaroon ng issue yan. At dyan umahaba yung pila minsan doon sa final check-in dahil talagang inspection. At yung ikaapat, sa mga kababayan natin, huwag sana mag-utter ng bomb joke. Bawal na bawal po yan at talagang may penalty po yan at talagang pwede kayo ma-charge in court by PNP pag ginawa niya sa loob ng passenger terminal o sa loob ng aeroplano. Isa palaging tanong ng mga pasahero, sir, yung power bank ba? Pwede naman magdala niyan, sa pagka nagta-travel? Tama po. Allowed man naman po na yung maximum of 100 watt-hour. Yung more than that, pwede naman pagpaalam sa airline para kay payagan. Alright. Well, maraming salamat po sa inyong oras. CAAP spokesperson, Sir Eric Apolonio. Thank you, Sir Eric. Have a blessed Holy Week.
Maraming salamat po, magandang umaga.